Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Itinuturong sanhi ng Department of Agriculture o DA ang sunod-sunod na bagyo at pag-ulan sa pagtaas sa presyo ng gulay at isda. Nagdulot ito ng mabilis na overall inflation rate kung saan tumaas ito sa 1.5% noong buwan ng August kumpara sa 0.9% inflation rate noong July. Paliwanag ng DA, nakaapekto ang malakas na pag-ulan sa pangingisda at pagbaha naman sa gulayan na nagtutulak sa pagtaas ng presyo. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang presyo ng bigas at karne, ngunit inaasahan din ang pagtaas ng presyo ngayong ng karne at itlog per month dahil sa mataas na demanda. Napag-alaman naman ng Philippine Center for Investigative Journalism na may ugnayan ng ilang senador at miyembro ng House of Representatives sa mga government contracting companies gaya ni Senate President Francis Escudero at Senators Joel Villanueva at Christopher Bongo. Ngunit maglilinaw ng mga depensa ng mga senador na hindi sila sangkot sa anumang proyekto ng mga kontraktor. Kaugnay nito ay may mga ugong-ugong na posibleng wala na sa Pilipinas ang ilang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga hinihinala na nakalabas ng bansa at nasa Vietnam na ay ang mag-asawang Diskaya kung saan mariing pinabulaanan nito ng Bureau of Immigration. Mula naman nang ma-delay ang laban ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa round of 16 kontra Barbara Lepchenko, nagtuloy-tuloy ang back-to-back-to-back winning momentum ng tenista kung saan kanya ring nadaig sa quarterfinal si Nicole Huergo ng Italy, dahilan para maging finalist na ng Guadalajara 125 Open sa Zapopan, Mexico. Nitong araw lamang kanya ring dinomina ang American bet na si Kyle Day sa scores na 6-2 at 6-3 sa semifinals ng kompetisyon. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nakapasok sa finals si Ayala kasunod ng kanyang naging kampanya sa Eastbourne Open noong June. Susunod na makaharap ni Ayala ang world number 134 na si Pana Udvardy ng Hungary para sa finals ng patimpalak. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.